Okay, good morning po sa ating lahat. Thursday muli at tayo ay magsama-sama sa ating daily morning devotion. At tayo po ngayon ay April 3, day 93 ng ating daily morning devotion at matatagpuan po sa ating daily Bible reading plan, Psalm 86. So, ito po ay pwede natin pamagatang undivided heart o pusong hindi hati, no? So let's start. Ang ating pong devotion ay sa Psalm 86 and we will focus po dito sa verses 11 and 12. Ang sabi po rito sa 11 at 12, basahin po natin. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Ganda, no? Sabi po sa Tagalog, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mong aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso, O Panginoon kong Diyos, at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanpaman. Itong Psalm 86 na po ito ay isang panalangin ni David. Isinulat ito sa time na siya ay in distress, no? At hindi ito katulad ng ibang awit na maaring papuri o lament, panaghoy. Ito ay isinulat ng may expression, no, ng parehong pagpapakita ng malalim na pagpapahayag sa pagtitiwala sa Diyos at dinideclare, no, yung kanyang kadakilaan at habag o awa. So, dito po sa verses 11, sabi po rito, balikan natin. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Dito po ay humihingi si David, si King David, ng patnubay. At kinikilala niya yung daan ng ating Panginoong Diyos, ang tanging maasahan na path o reliable path sa kanyang pinagdaraanan, no? Ng kanyang paghingi ng guidance. At dito rin po sa verse 11, ang sabi niya, give me an undivided heart that I may fear your name. So, tignan natin, sinabi na ito, undivided heart. Ano po bang ibig sabihin nito? Ito po ay complete devotion sa ating Panginoong Diyos. Walang distraction, walang nagtatalo na priorities, no? Yung competing priorities. At ito nga po ay madalas natin na nakikita sa ating mga buhay na tayo po ay parang naiipit sa ating pananampalataya at doon sa ating mga worries of life, no? Madalas ay ando doon tayo seeking God and chasing yung mga temporary things, no? Yung mga pag-alaala rin sa mga uncertainty. Pero dito po sa panalangin ni David nito, dito sa ating pinag-uusapan sa 86:11, ito ay nagdi-remind sa atin ng pwede tayo humingi ng tulong sa Diyos at totally na mag-depend sa Kanya at i-commit natin sa Kanyang ating buhay. Kaya nga, undivided heart. Kasi nga po, talagang ganun na minsan na dumarating po tayo sa punto ng ating buhay na nahati tayo sa ating mga puso, no? Nako-compromise po yung ating faith. Ano pong gagawin? Sabi ni David, no? Lalapit tayo sa ating Panginoong Diyos at humingi tayo ng kanyang gabay. So, ito pong sinasabing undivided heart po ay isang powerful picture ng ano ba ang ibig sabihin na mabuhay na nakafocus sa Panginoong Diyos at dedicated wholly ang buhay sa Kanya, no? Kasi heart means that it is the center of our being, no? At dito nanggagaling, dito nagfo-flow yung buhay sa ating mga heart. Dapat ang sabi ni King David, undivided, no? Fully dedicated to God entirely.
no? Merong unity. Yung rhythm ng ating puso ay merong unity, merong integrity dito. At alam na alam ni Doc Yoni yan, no? Kaya nga merong term sila na arithmetia. Pag medyo hindi tama ang rhythm ng puso, kailangan ayusin, kailangan ay gamutin upang nang sa ganun ay magkaroon ng unity, no? At magkaroon ng integrity ang puso, ang muscle ng puso upang hindi ito magkaroon ng atake. So, verse 12, ang sabi po roon, I will praise you, my Lord, my God, with all my heart. Hindi Psalm, no, hindi part, kundi ang sabi ni King David, with all. Because loving God with all my heart means, anong ibig sabihin? Worshiping Him. No? Hindi lang sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng ating buong pagkatao, ng ating thoughts, no? Yung ating mga desires and action. Ito ay isang pagtawag sa complete surrender, na tayo ay magtiwala sa kanyang pamamaraan, hindi sa ating mga pamamaraan. Kasi nga po, it is a commitment, no? With all my heart, loving God with all my heart is a commitment to worship and honor God with complete sincerity, no? Pagpapakita ng buo at sinseridad. So dito po sa mga verses na ito na ating binasa, hindi lang humingi sa David ng tulong, pero humihingi siya ng transformation. Kasi naintindihan niya, naunawaan niya ang true worship. At yun nga po yung pagiging faithfulness na nire-require ng puso na wholly devoted sa ating Panginoong Diyos. At napaka-relevant ito mga kapatid sa ating panahon ngayon, no? Sa bawat isa po sa atin, na tayo ay patuloy na isik, no? Yung pamamaraan ng Diyos, yung kanyang daan at mag-serve sa kanya with undivided devotion. Kaya nga titignan natin na binigyan ng emphasis yung puso. Anong ibig sabihin doon? Undivided heart with all my heart. Kasi nga po napaka-importante, napakahalaga ng ating mga puso ay hindi nahati sa paglilingkod, sa pagmamahal at totally yielded sa ating Panginoong Diyos at nakafocus sa Kanya, no? That's why in Hebrew sabi ron, fix our eyes on Jesus. On Jesus, hindi into someone or something else, no? Wala tayong pwedeng tawaging second loyalties. At wala tayong option. Sapagkat lahat ng meron tayo, lahat ng pinag-umpisahan natin at lahat ng expectation natin ay galing sa Diyos. Okay? So, tignan po natin, na-discovered ko, no, sa aking buhay pagiging Kristiyano, habang ako ay palapit ng palapit sa Diyos, paunti ng paunti, pakitid ng pakitid akin yung pagpipilian. At sa bandang huli, yun nga, pag narating ko o narating natin yung dulo ng ating course, ng ating journey, dito makikita natin yung total satisfaction sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi na tayo magkakaroon ng undivided heart. Indeed, sabi nga sa Psalm 16:11, in the presence of God there is fullness of joy, no? So it's not about God plus something, no? It's God alone. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema, ang ating puso ay divided ang ating puso kasi we're looking for something na i-add sa ating Panginoong Diyos. Ang problema nga minsan, nane-neglect ko ang Diyos. Kaya ang puso ko ay divided. So, dito sa ating pinag-usapan dito, nire-remind tayo ni David na it's not about God plus something or someone, but it's God's alone. Okay? No? Kaya pag nakita po natin na ang Diyos lamang, ang tanging mahalaga sa atin, no? Hindi na tayo maghanap pa ng iba. Kasi sa ating Panginoong Diyos, makikita natin sa ating buhay yung satisfaction, yung peace, yung guidance, yung protection, yung mercy, yung grace. Kaya nga po, napaka-timely, no? Ng reminder na ito ni King David, Psalm 86:11-12. So, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, dito sa passage natin ito, na we need to examine ano ba yung kondisyon ng aking puso.
Ito ba ay fully devoted sa aking Panginoong Diyos? O ito ay divided, distracted ng mga worries, ng mga desires ko, o yung mga tinatawag na nagkukumpetensyang mga priorities ko sa aking buhay, no? May mga competing priorities kasi nga may mga gusto ako mangyari sa aking buhay, at dahil doon ito ang nagiging kaalaban, no, kakumpetensya ng aking gustong maging desire to love, to serve God, and to really worship Him. Kaya nga po mga kapatid, pag nilayan natin sa ating mga puso, search our heart, examine it, and makita natin na hindi ito divided, no? Sa ating pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, at pagdating natin sa dulo, makita natin ano doon yung fullness of joy, yung satisfaction, yung Kanyang mercy and grace. So, yun lang po ang gusto kong iwan sa inyo mga kapatid, at napakaganda nito, no, ng buong chapter ng Psalm 86, although dito lang tayo nag-focus dito sa Rhema word na nasa 11 and 12, pero ang buong kabuuan po nito ay tunay na nagbibigay sa atin ng fully and holy submission ng ating puso, which is the very core ng ating buhay, sa nag-iisang Diyos na nagmamahal at patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya nga po mapalad tayo, no? So tunay na ang Diyos ay deserve, no, ng ating undivided heart sa pamamagitan ng worship, serving Him, loving Him, and truly submitting sa Kanyang Lordship. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa paalala na ito ni Haring David sa kanyang sulat sa Psalm 86. Nakita namin, Panginoon, na hindi dapat nagkakaroon ng second loyalty ang aming mga buhay, sapagkat lahat ng aming pinagmulan, Panginoon, at lahat ng aming patutunguhan ay sa iyo lamang. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa mga panahon na nakompromise ang aming mga pananampalataya dahil sa aming mga desires, sa aming mga plans, sa aming mga kagustuhan na mangyari yung mga bagay na minsan ay naisasantabi ka namin. Kaya dakilang Diyos, patuloy, O Lord, na maraming magagandang mga salita mo kung amin lamang bubuksan ang iyong banal na salita, na kung saan, O Lord, makikita namin na you can wholly depend on you alone, Panginoon. Trusting, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga kalooban, sa iyong mga daan tungo sa isang buhay na kapiling ka, na kung saan mayroong contentment at satisfaction. Kaya dakilang Diyos, ang aking dalangin, Panginoon, sa bawat isa sa mga anak mo na naririto, Lord, nakita mo na patuloy kaming nakaupo sa iyong banal na paanan. Patuloy, Panginoon, nakikinig sa iyo. Patuloy, Panginoon, at nagpapagamit. Dahil yun nga po, O God, ang buhay na ito ay nilikha mo para gamitin mo para sa iyong glory, because we're not created for that glory, O Lord. Only you can handle glory. Kaya dakilang Diyos, muli marami pong salamat for the opportunity na ma-encounter ka namin ngayong umagang ito sa pamamagitan ng mga salita mo na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay, Panginoon, ng encouragement, na ang bawat anak mo ay tunay na nilikha mo para sa iyo at sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, O Lord. We love you and thank you for loving us first. May your peace that passes all understanding be with us, O God, sa buong maghapon na ito, as we make decision, as we make action, na tunay, O Lord, na mag-glorify ang iyong pangalan. Maraming salamat, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, mga kapatid, no, mamaya ini-invite ko kayo sa ating life group, no? Open life group po ito, at dito ay nagkakaroon ng impartation, especially sa mga small group leaders, paano tayo maging intentional
no, the disciple who will equip disciples that will make disciples of Jesus. Ipasang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Happy birthday sa nagdaraos ng kanilang mga kaarawan at happy anniversary sa mga nagdaraos ng kanilang mga wedding anniversary at kagalingan sa mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Tandaan po natin, mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos.